Senator Ping Lacson dumipensa sa paniniwalang dapat idaan sa lokal na korte kung may warto pa rin sa laban kina Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Detalye mula kay Raymond Pasaris 28. Raymond, good morning. Proteksyon ng legal na proseso na nakasaad sa ating saligang batas at hindi upang proteksyonan sina Senador Ronald Bato de la Rosa at Senador Christopher Bongo. Ito ang deklarasyon at paglilinaw ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson bilang tugon sa mga pag-atake sa kanya sa paninindigan na dapat ay ipadaan sa lokal na korte kung sakali man at may warrant of arrest na sina De La Rosa at Go mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Lacson, malinaw na nakasaad sa ating konstitusyon na protektado ang sino mang may warrant of arrest o search warrant, maging ito ay galing sa International Court na may umiiral na extradition. Sinasabi nila na ang Pangulo o Chief Justice o Supreme Court ay may pantay na kapangyarihan, ngunit isiping maigi at iayon sa tamag aspeto na ang elected ay mas mataas kaysa inappoint, hindi kayo inappoint para pangibabawan ang mga nakakataas sa inyong mga inappoint. Kakatawa, paano't napapasunod ng Pangulo ang Supreme Court sa mga bagay na di kayon-ayon sa legislative body o mga mamamayan? Di kaya ang katotohanan ang padulas ay katanggap-tanggap sa lahat ng opisina? Ilagay natin sa sitwasyon na lahat ng panig ay hindi mali. Kaya kaninong opinyon o desisyon ang dapat masunod? Ito ay magiging kaestupiduhan kung sasabihin niyong ang Supreme Court ang masunod. Bakit ang Supreme Court ba ang may jurisdiction para patakbuhan ng lahat sa gobyerno? Halimbawa patungkol sa international policy o seguridad ng bansa. Kung alam niyong may isang taong banta sa seguridad o peace and order ng bansa, at iba pa, ngayon kung sa sitwasyon bagay na pagdedesisyonan na ang lahat ng governmental branch ay may karapatan magdesisyon. Halimbawa na nga sa pagsuko kay Senador Ronald De La Rosa sa ICC, sa tingin niyo mas higit na dapat magdesisyon ng Senado kaysa sa executive branch o Pangulo? Bakit kung may aberya ba sa international policy, o kung may magaganap o patuloy ang kaguluhan sino ba ang mananagot o sisisihin, di ba ang Pangulo tulad ng corruption, nangurakot ang mga kapartido ni Duterte, puro kaguluhan ang ginagawa. Pero ang mga kahihinatnan ang sinisisi ang Pangulo, kung ang dating Pangulong si Rodrigo Duterte ay sinang-ayonan ng Supreme Court na may suko sa ICC hindi sa dahilang siya ay dinulag sa ICC, kundi sa dahilang may pananagutan siya sa international law. Ibig bang sabihin ng senador ay di pwede, mas makapangyarihan pala ang senador kaysa sa Supreme Court at sa Pangulo? Kung pinayagan ng Supreme Court na isurrender si FPRRD sa ICC, at dahil sa warrant of arrest ng DOJ, paano at di pwede kay Senator Bato de la Rosa? Maling ipakahulugan na ang DOJ ay porke di sakop ng judicial branch of government ay mga ngahulugan ng hindi judicial competent authority. Kung ang mga senador ay nagiging judge sa court, paano at ang sasakop ng executive branch of government na patungkol sa hustisya o ang DOJ ay di masasabing judicial competent authority? Magkagayon basahin nyo ang mga nakaatang na tangkulan ng DOJ ang daming sakop. Kung masasabi nyo talaga na hindi judicial competent authority ang DOJ, tanungin nyo rin ang mga sarili nyo, ang mga judges ba o ang mga court na sakop ng judicial branch of government ay di patungkol sa hustisya, kaya papaanong nasabi nyong hindi judicial competent authority ang DOJ? Kaya nga si FPRRD ay sinurrender sa ICC na dumaan sa judicial competent authority, ayon sa warrant of arrest ng DOJ, ibig din sabihin di na kailangan ang masusing investigation dahil ang mismong mga binigkas ng bibig ni FPRRD sa mga hearing at sa social media ay nagpapatutuong guilty siya. Ang mga sangkat sa krimen na ginawa ni FPRRD ay dapat dito na talaga sa sariling bansa imbestigahan dahil ang inilapit lang sa international court ay si FPRRD lang naman. Ngunit kung ang hakbangin ay upang higit na magpatotoo sa mga krimen raw na ginawa ni FPRRD, ay tuwira na sa desisyon nito ng executive branch of government, o kaya naman kung ang vice president o ang senador pwede magdulog sa ICC, bakit di pwede ang Pangulo? Ibig sabihin parang dinudulog na rin ngayon ng Pangulo sa ICC si Senator Ronald De La Rosa. Isipin niyo kung ang Senado sa ngayon ay nawala ang tiwala sa Supreme Court, bakit di pwede ang Pangulo? Ang International Court ay dapat umakto lang sa kung ano ang hiniling ng anumang bansa, dahil lahat ng bansa ay may kanya-kanyang korte, maliban kung di naiihain o di may hain sa mismong bansa ang mga kaso o matinding kaso kahit hindi international na batas ang nalabag ay pwedeng makialam ang international na court, ang USA nga nangingialam din kahit di naman sila international na court, di ito pangangahulugan na mas asama o mga mali ang gimagawang pagiging peacekeeper ng USA. Kung ang Pangulo ang pumipirma ng batas na inihahain, ibig sabihin ng Pangulo ang nagsabatas. Kaya nga kailangan ng pirma ng Pangulo dahil ang lahat ng iniupo ay katuwang ng Pangulo. Ayon na rin sa Bible na pinanunumpaan ng mga iniupo, kung ang Pangulo ay di pumirma di tumutol sa pinapasang batas, ibig sabihin pinapaubaya ng Pangulo sa Kongreso ang pagpatupad ng inihaing batas. Ibig sabihin pasya pa rin ng Pangulo ayon sa binigay niyang karapatan sa kanyang mga katuwang, isang kademonyuhan o pamamaraan ni Satanas na amyendahan ang batas na walang isusumiti sa Pangulo kung ano ang mga babaguhin at o binago na di na kamo kailangan ang kapahintulutan ng Pangulo. Isa itong magiging dahilan upang malimitahan ang kapangyarihan ng Pangulo.